Ngayon, pupunta na tayo sa ating charting session. And unang-una sa ating takilya is si Asen. Yan. So, magpapastay muna ako ng video for smooth screen sharing. Alright. So, tignan muna natin yung itsura ng weekly na PSE. So, kanina nakita natin yung daily kay JJT. So, weekly is looking good. So, gusto natin itong week candle natin ngayon is mag-breakout na dyan sa 7.3 area. No? So, dapat mag-close by Friday above 7.3. So, bili lang tayo para, para mag-close above that. Anyway, so, na tayo sa daily. Na tayo kay Asen, unang-unang chart request. Okay. So, bakit siya may long? So, ito yung question last time, no? Kung pumasok daw ba siya ng 7.6, ano yung magandang trade plan? So, dinemo lang natin yung long tool. Sabi natin 7.6, tas kung kaya niya matolerate yung mga 8% na drawdown, so magiging target price niya is around 9.42, which is at least yung gusto natin at 3 times yung nire-risk natin na capital or yung risk-reward ratio. So ang nangyari kay Asen, nung Friday, nung SRO date niya, nag-open siya ng super baba, which was around 6.3. And then nag-end siya closing 7.82. No? So sobrang lakas ng buying. So, maraming tumangkilik kay Asen, maraming nagpulot, maraming nagdagdag sa position. And then kanina naman nangyari sa kanya na nag-break siya below EMA 10. So pwede pa siya kung gusto nyong gayahin yung ganitong ano niya, risk reward ratio, baka pwede pa. Pero yan, crowd favorite siya, pero parang baka gusto niyo pang baratin, baka pwedeng dito niyo sa EMA pulutin kung gusto niyo talaga si Asen. So abang lang. Pero baka mag-support na siya dito sa batong linya na to, 7. Baka sa 7 na siya mag-support. Wait niya daw sa 5. Ano? Wait sa 5. Sa 5, EMA 69. Hindi, ang sinasabi ko lang rin, baka kasi tanungin ko ano yung sinasabi mong wait sa 5. Kasi di ba nag-SRO? So after the SRO, magkakaroon ng ano yan adjustment di ba? So price adjustment. Magda-dilute na. So magbaba, for sure, bababa. Hindi natin, ang unknown kasi dyan is that, ang unknown kasi natin dyan is we don't know at which price siya magsisettle after na ma-adjust. So, ang worry ko, baka pag bumili ka now, and then nag-adjust siya, maipit ka. So, lalo na if nag-conso siya ng medyo matagal-tagal. Yun lang yung worry ko. For me, personally, yun yung risk na ayaw kong i-take. But again, sabi nga ni Argel, based from dito sa pwede naman. You just have to make sure na naintindihan mo yung risk. Yes. Okay. So, kung meron kang Asen, at nakasakay ka sa kanyang stock rights ex-date, type mo dyan Asen. Pero ibang usapan din kung i-execute mo yung right na yun. Okay? So, sino yung next? Favorite? MM? Mary ang mga nasa Mary Mart. Tagal naman mag-load.
May tanong dito kung may bayad Yan. daw ba yung EMA indicator. Walang bayad yun. Pwede niyo siyang, pakita mo sa kanya kung saan. Indicators. Right click, insert indicator. Yan. And then, lalabas. Type mo lang exponential. Hindi kasi siya EMA lalabas eh. MAE siya. Type mo lang expo. Lalabas siya. Moving average exponential. Pag click mo yan, EMA yan. That is EMA. Alright? So, dahil nagtanong ka, yun yung may bayad. De joke lang. Okay ba? Right click and then indicators. Tapos type mo lang expo. Lalabas, moving average exponential. Siya si EMA. I hope that's clear. Ga-appear yan. Don't worry. Yun. Okay. EMA mo diretso tinype. Oo, ganyan ko din siya hinanap dati. Huwag kang mag-alala. Dapat pala buo. Okay. So, MM. So, matapos niyang i-break yung 8 kanina ulit, nahiya na naman siya. So, mukhang maraming selling people sa 8. Maraming nagtitake profit sa 8 area. Pero, bumawi naman siya. Above the closing naman ng Friday. So, buhay pa yan. Again, kung kukuha ka ng MM, baka gustuhin nating mag-abang muna sa EMA 10 tulad nung ginawa niya intraday noong January 6. May golden opportunity to add position. Pero hindi rin siya para sa lahat, lalo na kung walang time magbantay intraday. So, kung gusto mong baratin, closer to 7. Pero observe kung ano magiging price action bukas on the following days. Kasi baka naman hindi na siya bumaba ng 750. Diba? Baka 750 na talaga siya mag-support, hindi na siya 7. So, yun yung aabangan. So, tignan natin kung anong i-form niyang candles this coming week. So again, huwag kayong mafo-FOMO kung biglang umangat. Yes. Diba? Kasi yun yung magiging problem ng marami na parang, uy, sayang, diba? Tapos biglang papasok, tapos bumaba ulit. Lalo na nung nakita nyo, uy, umangat, nag-8. Tapos biglang bumili ka dun sa 8. Di ngayon, down ka na ng medyo malaki-laki, diba? So, huwag kayong ma-FOMO. Nagbenta pa siya dito eh. Oo. So, worse if kinabahan dun sa January kinabahan ka na, nagbenta ka, diba? So, be patient. Lalo na sa mga ganito kasi ito, kita mo, nag-move up, umangat na siya eh. So, ang next na hihintay natin dyan is a good consolidation. Initially, parang gumanda eh, pero umangat ulit siya today. So, titingnan natin what happens in the next few days. Mm-hmm. So, posible dito, dyan siya mag-support. 7.2 area. Yeah. Pero kung sobrang lakas, baka hindi na bumaba ng 750. Okay, ngayon, paano mo malalaman kung malakas? Basta pag hindi siya bumaba ng 750, tama, di ba, Arjel? Pag hindi siya bumaba ng 750, and then medyo nakikita mo yun, nag-stay lang siya doon. May potential na yun na doon na siya mag-stay. Baka yun na, baka yun na yung support level niyang gawin. Oo. So, kaya kailangan ng patience. Ang isa rin, di ba, yung natutunan natin, yung natutunan natin over the past few weeks is pag lumiliit yung candlestick, pero hindi pa rin siya bumababa. Ibig sabihin, medyo malakas yung support dun sa area na yan. So, maraming bumibili. So hindi siya nahatak pababa. Wala masyadong sellers. So, yun yung mga things na you watch out for. Okay. Ayan. So, andito yung ating resident piso MM buyer. Tago natin siya sa pangalang DNA Giselle Apuyan.
Nainip pa siya noon sa lagay na yung piso siya bumili. Ang tagal daw bago umakyat sa 7. 7-ish. Parang magkano na siya nagbenta? 7 point something 9. 7.6, 7.9 ba? Sobra siyang nainip kasi ilang months siya naghintay. 7.9, no? Grabe. First of, July. July, oh. So, 6 months siya naghintay. 700%, almost 800. Hashtag worth the wait. Pero nainip pa siya. Nainip siya na tag times 8 halos yung pera niya. Oh. Bumili na po siya ng isla sa Palawan. Sa proceeds. Okay, so yun ang plano natin sa MM. Okay, any question pa? Kung wala na, doon na tayo sa next. Ano yun? Dito? Dito, yung next. Yan, so drawingan natin siya last time. Kasi sabi natin, kamukha siya nung pag-akyat nung first red box. Tapos yung next red box natin, so inaasahan natin na ganito yung magiging itsura. No? So medyo ganyan, di ba? After nung dalawang red, may dalawang green, tapos red ulit. So ano sa tingin niyo bukas? Baka lang, no? Yun yung gusto natin na magfo-form siya ng consolidating pattern. Para medyo makasakay tayo kung hindi pa tayo nakaposisyon kayo dito. So habang nag-audit siguro, baka mag-consolidate dyan. Tapos biglang pag okay yung audit niya this month, sabog na naman siya February, no? Baka ganon. Baka ganon ang mangyari but we never know. Kaya tayo ay magwa-watch list. Yes. Crucial yung audit, feeling ko. And yung March deadline. Baka yun yung next catalyst. Anong dito at 2? So, ba't pa urong? May shorting na ba, Otelo? Patras. Gusto niya i-short. 2 na nabili. Sulit natin. 2. Benta mo na. Nag-consolidate eh. Benta 50%, sakay sa iba yung 50%. Di ba? Yun yung natin eh. Oo. Kahit si Lodi, imbang klase, ganun yung... Si Otelo pala papakape. Ang pinakaswerte daw sa grupo nila, kasi si Gian, Giselle, and Otelo, meron silang WAM group yata na nagmi-meet rin sila every week. Parang may mastermind, no? So, pinakaswerte si Gian. Siya lang makakatigim ng kape. Yun. Katas ng dito at ng MM. So yun, so abang ng consolidation, hanap ng support. And then pag nakita ng support, pwede mag-tranche buy o mag-unti-unting bumili kung dumidikit siya dun sa nakikita natin yung support. Okay. Okay. Ang next ay tech. Kung okay na si dito.